what's up guys? Sagutin natin itong katanungan ni Sir Lim Giraffe. Okay po ba gawing terminal boar ang Pit-Train large white na boar po? Yan. So ang sinasabi niya, kung pwede daw gawing terminal boar ang anak ng pinaghalong Pit-Train at large white. So himayin natin, yung large white po ay maternal lines. Yung Pit-Train naman ay terminal lines. Ibig sabihin, magkaibang way or magkaibang usage ito guys na pinag-combine. So, recommended ba ito? Hindi po. Iwasan nating gawing barako ang mga ganitong klaseng kombinasyon. Kombinasyon ng maternal at terminal line. Okay? So, dapat kung terminal breeding ang target mo, dapat pure na terminal boar. Kung maternal breeding naman, dapat pure na maternal boar ang gagamitin mo. Pag sinabing maternal, ito yung mga landrace large white. Pag terminal naman, Duroc at Pit-Train. Kung meron guys, dapat pinagkukombine na dalawang klaseng lahi. Ito yung landrace at large white for production ng F1. Okay, yung mga hybrid natin. Aside from that, hindi na guys magandang mag-combine ng kung ano-ano pa. Kasi papunta tayo dun sa tinatawag natin lagi na chop suey. Okay? Ngayon, kapag tumaas na kasi sa dalawang bloodline, nagiging unpredictable guys yung magiging performance ng baboy natin. So kung yung boar mo ay dalawa ang linya, kung i-breed natin yan doon sa inahin na dalawa din ang linya, halimbawa F1, so 50-50 yan ng landrace at large white, gamitan mo ngayon ng terminal boar kuno na dalawa din ang lahi, so 4 na. Ngayon, tatanungin kita, kung ikaw ay matagal na nagbababoy, ano ang magiging prediction mo doon sa magiging anak niya? Siyempre medyo alanganin, di ba? Wala kang masyadong masasabi na, ay ganito ang ano niyan, solid sigurado magiging mga anak niyan kasi 4 ang pinanggalingan. Yun nga ang problema guys. Ngayon guys, ito naman yung matinding katanungan ko dyan. Okay? Doon sa mga nagbababoy na matagal na nagko-cross-cross ng mga kung ano-anong mga barako. Ano ba talaga ang purpose natin? Bakit kailangan natin paghaluin yung Duroc at Pit-Train? Large white at Pit-Train, Duroc at large white. Bakit kailangan natin paghaluin yun para makaproduce tayo ng tinatawag nating terminal boar or maternal boar kuno? Now, isang matibay yung dahilan dyan guys kasi iniisip natin na mas magiging maganda yung magiging product niya. Hindi po. Dahil nga terminal breeding lang naman yung purpose mo, mas mapipredict mo ngayon yung anak niya kung isang linya lang yung boar. So kung ikaw itong farm na may maintain ng kalidad, halimbawa meron ka ng market na ito ang gusto naming market quality. So ngayon, dahil gumamit ka ng ganitong klaseng similya, nagiging unpredictable yung performance ng mga partner mo. So pupunta yan dun sa market mo, bakit nagbago? Bakit nagkaroon ng ganito? Mga tabain na, ganito ng itsura. So ito kasi, nagiging mabenta lang siya. Aminin natin yan, sa mga backyard lang. Kasi madaling itwist yung ating understanding na ay, ang ano dyan, magulang yan ay dalawang klaseng magagandang klaseng lahi. Duroc at Pit-Train. Pero yun pala, hindi dapat siya pinaghahalo. Okay? So dapat, kung Duroc lang. Kung Pit-Train lang. Now, balikan natin guys yung bloodline ng baboy ni Sir na large white at Pit-Train. So, yung si large white ay maternal siya. Alam natin guys na itong mga maternal lines na to, kumpara dito sa mga terminal lines natin, mas prone sila sa pagtaba. Ibig sabihin tabain sila talaga. Kasi nga, nakadesign yung katawan nila para sa reproduction. Okay? So, yung fats nila ay nakakatulong yun sa pag-produce ng gatas and so on and so forth. So, yun talaga ang purpose niya, pang maternal. Ngayon, ito naman si Pit-Train. Kung nakita nyo yung itsura ng Pit-Train, nandyan, ilagay ko dyan sa taas. Yan. Yan ang Pit-Train. So, ano yan, napakanipis ng taba niyan guys. Tapos paskulado, maganda yung build ng muscles, pangkarne talaga siya. Okay? So ngayon, pag pinuse mo yan, as terminal boar natin siya gagamitin, so expect natin siya na gagamitin ito ni Sir sa F1. Yung 50-50 ng F1 ng landrace at large white. Parehong mga maternal breeds, yung parehong mga tabain siya. So 4 na linya na galing sa inahin, galing sa boar, lamang na kaagad yung part ng maternal. Okay? Kasi landrace large white, tapos may large white dito sa dugo ni boar. Tapos 50% lang yung dugo na galing sa Pit-Train. Okay? So expect mo na yung magiging anak nun guys ay mga tabain. 75% tabain. Okay? Yan ang magiging prediction mo dyan sa magiging anak niya. So kung sa purpose na partner,
ay literal talaga magiging fattener yung mga baboy. Which ayaw natin yun. Ang gusto natin, manipis na taba, tapos makapal, bulky yung laman. Yun yung purpose ng fattening natin. Pangit lang kasi bakit tinawag na fattening, di ba? Hindi naman tayo nagpo-produce for fats. Dapat laman ang pinoproduce natin. Ngayon guys, bakit natin nire-recommend na gumamit ng 100% na terminal bore? Ganito kasi yan. Halimbawa, gumamit ka ng F1, di 50-50 yun. Tapos gumamit ka ngayon ng terminal bore na 100%. Ang ipapamana ngayon nito ni bore mo is 50% ng dugo niya. Tapos yung dalawang bloodline ng F1, dahil tag 50-50 yun, kalahati-kalahati lang yung magagaling dun sa bawat isa. So 25-25 na lang. Ibig sabihin 50% ng dugo ng mga fattener mo ay pit train. Tapos tag 25% lang yung dalawa, yung landrace at large white. So mas dominated ngayon yung pit train. So kung i-expect mo siya, i-imaginein mo kung anong mga lalabas dun sa inahin kapag nanganak siya, mas dominante yung itsura ng pit train. Which is yun yung plano natin, yun ang objective natin, yung mag-produce tayo ng mga bulky, mga baskulado at mga ganda ang pangangatawan. Di ba? Yun yung terminal breeding na recommended talaga.